Sa loob po ng isang buwan, magkano ho ang kinikita ng MRT3 sa mga pamasahe po ng mananakay po ninyo? Nag-a-average po tayo dyan ng mga around 10 million a day siguro. A day? Mga around yeah, per day po. Oo. Mga peak, Monday to Friday po yan. Oo, kasi nga ito hong MRT3 ang may pinakamaraming pasahero. So para kasi nga EDSA yan eh. Sir, Opo. vis-a-vis po sa inyong kita kada buwan, ang inyo pong gastusin po naman sa kuryente, maintenance, and personnel. Opo. Tayo po ay nag-a-average sa mga around 45 million sa kuryente pa lang po. No? Dahil mahaba po yung linya natin, 13 stations yan. And then roughly siguro meron tayo mga gastos sa mga around 10-20 million sa mga other expenses natin. Hindi pa kasama yung mga ibang MOOE and utilities. So ganun po yan. Mga umaabot po yan siguro na between 90 to 100 million a month. Okay. So vis-a-vis po sa inyong kita at gastos, actually, nasa positive kayo, hindi kayo negative. Ang MRT po kasi, Captain, lahat po ng aming collection goes to the government. Wala pong naiiwan sa amin. Hindi nga. Pag nagkwenta ka lang bilang, kumbaga kung ikaw ba, alam mo yun, pag business-wise, kung nagkikwenta ka, vis-a-vis sa pamasahe kinikita ninyo sa mga advertisement, non-train revenues, etc., kumikita ang MRT3. Sa ngayon po, limited lang tayo sa fare. No? Wala po kasi kami advertisement kasi alam niyo naman po yung aming concessionaire po ay tapos na, no? At hindi pa po kami nagbabala kami mag-bid po diyan sa mga tinatawag nating mga advertisement. Sa ngayon po puro fare lang tayo, fare generating. Okay, sige. So, to answer my question, kumikita ba kayo o lugi? Sa ngayon po, hindi po namin pwedeng sabihin kumikita kasi ang realidad po ng ating pamasahe ay subsidized ng gobyerno. Yung pong ating halimbawa, ito pong ating yung North Avenue to Taft Avenue, yan po ay 28 pesos lang. So, halos subsidized po yan ng another 50% ng gobyerno po para po masiguro natin na maayudahan natin ng mga mananakay. In other words, mababa ang pamasahe kasi nga meron ng share, meron ng kumbaga inaambag diyan ang gobyerno. Tama po 'yun, tama po 'yun. Kaya hindi ko po masabi sa inyo kung kami po ay positive o negative. Okay. Hindi mo masabi kung break even kayo, Opo. Kasi kung titingnan lang po natin sa collection natin saka sa mga relative expenses natin, nakasubsidize po tayo ng gobyerno. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.